Ha? Pero bago tayo magbasa, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Wag lang po makinig. Alam nyo, ngayon po nakikita ng mga tao yung praktikalidad ni Pangulong Duterte. Sabi kayo na sabi na anti-China. Ano nakikita ng mga tao? Wala kaming problema nung panahon ni Duterte sa China eh. Nakipagkaibigan lang siya, tapos na. Tayo po, iniikutan natin yung China eh. Ang dami nating kinakaibigan para maipagtanggol tayo sa China. Pwede naman dumiretso ka sa China. Corazon Austereo, thank you very much sa 25 Hong Kong dollars. Yan. Buena mano. Si Corazon. Bads, ano sa tingin mo si Tulpo, manok ni Blenglong sa 2028? Hindi po mananalo kay Sara lahat yan. Si Tulpo, wala pa pong banat tire yan. Ngayon nga, panandalian lang siya na overtikan niya si Sara. Balik na naman si Sara. Nagsalita na si Gadon, baka nainis na sa nangyari. Kaya nagsabi siya sa post niya na, oy, sobra naman. Di naman siguro. Wag mo kaming utuin dito, Radiant Wonder. No? Wag mo kaming utuin dito na gusto mo sabihin ko yan, no? Tapos, ano nyo, ikakat nyo. Kayo naman, no? Alam na natin yan. Lusaw na silang lahat ngayon, ping pa lang. Alam nyo, Boss Badong, nasa India yung FM ng Ukraine. Alam nyo ba kung bakit? Nagpapatulong sila sa India para mag-mediation sa Russia. Tapos tayo gusto gera. Si Raulo. Ayaw din naman ni Pangulong Marcos ng gera eh. Ayaw din po eh. Wala po may gusto ng gera, sa totoo lang. Etong mga nalilinlang na anti-China, akala nila ang makikipaggera para sa atin, US. Ayaw natin lahat ng gera, pero kaya hindi isang ano lang siguro sa atin, isang atake lang. Yari na tayo. Wala naman may gusto eh. Unlike sa Ukraine, pucha, talaga yung mga tao ron gusto nila ipagtanggol sarili nila. Mag-survey kayo sa mga loyalista nila, wag na sa iba. Sa mga loyalista at saka Makabayan at Dilawan, mag-survey kayo kung gusto nila ng gera. Good afternoon. Ika nga ni Jober Laurio, mas pipiliin niyan tamad na presidente kaysa sa diktador. O, tignan nyo. Huwag kape, mainit ang panahon. Dapat ice cream. O, pa-ice cream po kayo. Caitlin, pasok muna sa GC. May PM ako sa'yo. Lorena. Oy, thank you very much dito kay Caitlin. Ba? Si Caitlin nagbigay ng $5. Boss Badong, pag Sunday, salted caramel, washout sa Bulunggang, Tropang Yowers, PD, Pinunong Dimano, gising na mahal ko. Wow! Si Caitlin, nagpa $5 ah. Bihira ito. Pandihira. Lorena Ramos. Ganda usapan, no? Pakape-pakape. Yan. Ano ba magagawa mo, Arnel? Talagang ganun kami rito. Pakapihan. Sir Coop. Supportahan niyo si Sir Coop, ha? Hindi nila kayang depensahan si Marcos, kaya paninira na lang gawin nila sa mga Duterte. Boss Bats, may bagong bintang na naman sa PRRD camp. Magkukutid na tao, sabi ni Carbonell. Napakatalino po ng mga Duterte para pag-isipan po yung kudita. No? Vice President yung anak niya eh. Alam niyo yun, ang Vice President po isang hakbang na lang eh. Vice President at hindi po yan katulad ni Lenny na Vice President. Nung Vice President si Lenny, kulelat sa survey. Ito po, Vice President, very popular. Boss, di bagay kay Gadon, malumanay. Bright Bards, bright ka ba talaga? Hina mo umintindi, gentleman's agreement ay in both ways, may pakinabang kayo sa sabi lang po ni Roque yan. Tanungin nyo si Roque dyan. Tsaka, sabi nga po, eto po, dito ka bilib sa mga to eh.
Kanino po ba kayo naniniwala, kayong mga loyalista? Isang tanong, isang sagot. Kanino po kayo naniniwala? Kay Pangulong Marcos o kay Roque? Di ba? Ang sabi ni Pangulong Marcos, lahat ng kasunduan, kung meron man ang nauna sa akin, pinapawalang bisa ko na. Ang sabi ni Roque, kaya kayo binomba kasi hindi kayo sumunod eh. Oh, kanino kayo maniniwala, kayong mga loyalista? Kanino kayo maniniwala? Kay Roque o kay Pangulong Marcos? Simple lang po yan eh. Kami naniniwala kami kay Duterte. Hindi po kaninong tao. Duterte lang. Duterte lang sa kalam. Thank you very much kay Ang Bata na nagbigay sa atin ng 25 pesos. Pag meron nagpapakapit, doon na tayo sa mga sumunod. Prince Harry, sino nagbabantay sa atin ngayon? Napatay ang Diyos. Hindi, sa mga Katoliko lang na, sa amin lang Katoliko yan. Bukod tanging BP na mas mataas ang popularity kaysa presidente. Correct. Correct po yan. Bakit nyo naman na gusto na magkukudita, di ba? Ano po yan eh. Hindi po iisipin yan ng isang taong, alam nyo, si BP Sara, kayo lang ang naiinip eh. Nakaporma si BP Sara, sabi niya nga, ayaw niyang tumakbo ng presidente nun. Very popular sa Katarantaduan, Degonyo at Saramaw. O, yun naman pala eh, Katarantaduan pala eh. Bakit hindi nyo mapababa sa rating? Di ba? Madali lang po yan eh. Ang mahirap po kasi pababain sa rating yung mga taong sabihin nyo na naman, kontrolado kasi. Kontrolado pinagsabihin. Lahat ng power nasa Pangulo yan. Walang panalo sa kudita, election 2028. Justin Chua Coreano, hello. Yes po, popular sa bad record. 11 days. Oh, ano ba bad record doon? Alam nyo, hindi ka kasi pinuno ng pamalaan eh. Good record yun. Alam nyo, wag nyo burahin ha. Ayaan nyo, sagutin ko sila lahat. Wag nyo nang burahin. Kaya naman, kasasabi lang eh. Wag nyo kasi burahin kasi hindi ko sila masasagot eh. Ako na lang magbubura. Nakikita ko naman eh. Alam po ninyo, yan sinasabi yung 11 days na gastos yung 125. Hindi po yan kapalpakan. Yan po, kagalingan po yan. Kasi binigyan ka ng budget eh. Na i-budget mo na yan. Babayaran na lang pagdating. Di ba? Kinakailangan po yan. Alam niyo po ba sa government, pag binigyan ka ng budget, hindi mo na gastos. Ano po mangyari? Soli. Liliitan ka na ng budget sa susunod na taon. Bakit? Hindi mo naman pala kayang gastusin. Kunwari, umingi ka ng 125 million. Binigyan ka ng 125 million. Hindi mo na gastos ng taon na yan. Sa next year, hindi ka na bibigyan ng 125 kung ilan lang yung nagastos mo. Ibig sabihin, hindi mo naman pala kailangan yung budget na yan eh. Ganun po yun. Kaya nga po, dapat nga meron pang, alam nyo kung ano dapat? Kung normal po mag-isip ang mga tao, dapat may award pa si Sara Duterte. Bakit? Pwede lang yung mga 125 na yan in 11 days. Nung una na hindi pa natin alam, akala natin ninakaw, akala nyo na paniwala kay ninakaw. Ferdinand, ikaw na lang nga nagsasalita niyan eh. Dahil ngayon, alam na ng mga tao na hindi naman ninakaw yan. Nariyan na yung COA kaya ikaw na lang nagsasalita niyan. Yung mga nagbintang sa kanya, hindi na sinasabi yan. Alam nyo kung bakit? Nakita na nila yung COA, walang nakaw eh. Hindi naman nila ninanakaw. Kaya kayo, ganyan lang kayo. Nung panahon na mga nagbibintang, ganito po ang bintang nung araw para lang makumpara sa pagbibintang nyo. Kaya kayo hindi umaangat eh. Dilawan moves kasi yan eh.
ang mga bintang nung araw, halimbawa, nasiraan po nila si Vice President Binay. Sikat na sikat yun nung araw. Ang pakilala kay Binay, pag mga guest speaker yan, the next President of the Philippines, Vice President Jejomar Binay. Alam niyo kung paano siya pinakikilala? Ganun. The next President. O paano siya nasiraan? Paano siya siniraan? Overpriced ang pinatayong di ba? Hindi ko alam kung New City Hall o yung yung pinatayo. Tapos pinakita ngayon susunod. O merong si Binay, yung Binay Mansion. Ganun sana. Meron kayong binibintang, hindi nyo nga mapagbintangan na magnanakaw eh. Si Sara Duterte, hindi nyo po napagbibintangan na magnanakaw. Kasi nga, ang bintang nyo lang, nagastos ng 11 days. Puta ako, naging pinuno ko ng maliit na gagastosin mo talaga kahit isang araw. Kaya mong ibayad dyan lahat. Babayaran mo na lang kasi. Alam niyo yun? Kung hindi nyo po naiisip yun 11 days kaya, 125 million, kaya po yan kahit isang araw. Kasi babayaran mo na lang eh. Wala eh. Ganyan lang kayo eh. Ay, 11 days? Ay, oo nga. Napapaniwala nyo lang. Yung mga, ay, oo nga, 11 days nga. Kaya tuwan-tuwa sa inyo yung mga nag-aakusa ngayon eh. Lahat ng akusasyon, wala namang inaakusa. Yung kapatid, si Pulong. Ay, may budget si Pulong. Puta, kailan pa po naging problema na may budget? Ikalawa, hindi niya naman pala budget yun. DPWH pala yun. Nakakahiya po kayo. Kayo ang pinakamahinang magbintang. CTE deal. O, bintang, ano bintang dyan? Di ba? Sinusuhulan. Merong nag-akusa, may inakusahan, may krimen. Ngayon, ano krimen? Ginastos ng 11 days. Kailan pa naging krimen ng paggastos? Huwag mong pagtakpan. Hindi ko kayang pagtakpan, Edwin. Sino pinagtatakpan ko? Hindi mo lang maunawaan. No? Kasi nakanganga ka ngayon. Habang nakikinig ka sa akin, pinagtatakpan pala niya. Yun. Huwag ka kasing sisinga, Edwin. Sa mga susunod, huwag kang sisinga. Kaperasito na lang utak nyo, sinisingan nyo pa. Tuwing umaga magtataktak ka. Tataktakin mo kasi baka alam mo yun, baka tulog. Tanghali na oh. Singa kasi kayo na singa eh. 11 days. Pinagtatakpan ni Badong 11 days. Anong kasalanan nun? Ninakaw ba? Hindi. Anong ginawa sa 11? Ginastos. Singa kasi ng singa. Konti na lang nga laman eh. Sininga mo pa. Narinig mo pa ba si Castro ngayon na inuungkat pa yung 125? Napahiya na nga sila. Tinutuloy nyo pa. Kahiyan nyo. 125. Sininga kasi ang putya. Sama lahat ng utak eh. Boss, pwede ba isabay na lang ang national sa 2025 election para maging pangulo na si Sara? Hindi po. Edwin, yung pampatalinong pulburo ang gamitin mo. Nag-invest na kasi na malaking oras yung loyalista sa pakikinig na kabulaanan kaya hindi sila magsisikap mag-research. Too much work para sa kanila. Hindi naman po kinakailangan mag-research eh. Itatanong nyo lang, ano ba bintang? Ngayon lang po ako nakakita ng bintang na eto po ang bintang. Ay, grabe si Sara Duterte. Anong ginawa? Ginastos niya yung pondo niya. Bawal pong hindi gastusin ng pondo. Alam nyo ba yun? May kaso ka nun. Yun po ang bawal. Taga-gobyerno ako eh.
Hindi mo pwedeng hindi gastusin yun. Hayaan niyo po akong ma-high blood. Dati na po akong high blood. Makabansa, tunay na Pilipino. Relax, Sir Bads, hindi na nila alam ang sorry, sinuri ng ko. Yung insertion sa budget na 500 billion ni Tambat Kuting, asa na? Yung mga insertion ang problemahin nyo. Billion yun. Ito, million lang eh. Nagugulat kayo, ginastos! Ang tanong nyo kung saan ginagastos yung mga insertion. Walang source. Hoy Edwin, buksan mo isip mo, bangag ka siguro. Yung congressman na nagbintang kay Pulong na may korupsyon, yung pala ang may kaso. Underspending at overspending, pareho lang. Anong binawi ni PRRD ang lupang binigay? Sure. Unawain nyo muna yung pamagat. Lupang binigay ni PRRD sa ate, binawi ng kasalukuyan Pangulo. Ang kasalukuyan dar. Hindi na kasya sa pamagat. Kaya nga dapat nakikinig, wag lang sa pamagat, di ba? Kaya po merong vlog, hindi po pamagat lang. Binawi, lupang binigay, binawi, si PRRD rin nagbawi. Makinig muna kayo bago kayo mag-react kasi. Ay, tuwan-tuwa na naman sila. Ay, galit na naman si Badong. Utot nyo. Tuwan-tuwa ako dahil nanonood kayo 21-21, no? Watching from Hong Kong. Dami ng bangag, sir, kaya hayaan mo sila. O, hindi, sinasagot natin. Kaya naman natin sagutin. Ang problema lang, pag yung nagdi-discuss ako, tsaka sila umi-entra, mahirap po sagutin yun kasi may topic pa ako. Ngayon wala na akong topic. Okay lang yan. Yung mga trolls kasi, Sir Badong, kahit talampakan, walang utak. Alam nyo, gamitin yung utak nyo. Utak, gamitin, ha. Ito, ang utak nyo kasi, bulalo na lang ang utak nyo. Kung tutusin, foolproof yung plano ng mga team Tambi. Binabanatan nila Sara para bumaba popularity. Kapag hindi nila nagawa, okay lang kasi marami na sila na ibulsang pera. 2K na nanonood sa'yo, Sir Bads. Sabik eh. Tagal kong nawala eh. Ikaw, bongbong, pahirap sa tao. Relax, Boss Bads, kasi dami ng mga addict ngayon. Protect Inday Sara. $900K pa lang likes muna pati mga hunyango. Yan. Huwag po kalimutan mag-likes. Thank you very much po sa mga nagpapakape. Ferdinand Magellan, $5 pangkape, Boss Bads, pampataas high blood pressure. Okay yan, pampataas yan ng blood pressure. Ano na ba to? Ba? O, na-stuck na tayo kay Ferdinand Magellan. Gracia Degal, basta kami waiting sa video ni Bangag kung nagkangiwi-ngiwi ba ang kanyang bunganga. Daisy Taglay, mura na kasi pulburon, Boss Bads, kaya dumami ng sabong. 2K viewers. Boss, paano na kaya yung mga Pinoy sa China sa sinabi ni PBBM pero mga in-check dito, panay lang negosyo? Kaya nga eh, galit na galit kayo sa China, putya. May-ari ng SM, in-check. Galit na galit kayo sa sabihin ng mga yan. Di naman, ibang in-check naman yun, putya. Swerte nga tayo dahil mga in-check, ang inuunan nilang isip, negosyo. Diba? Alam niyo, gusto lang ng may gusto lang alisin yung yung tension sa Taiwan. Mas importante kasi sa kanila Taiwan kaysa sa Pilipinas eh. Kawawa mga kabataan ngayon, sila ang pumalit sa mga dating durugista, talamak. Tignan mo, sir, pati indigenous tribes tinatalo na ni Bongbong resign. Boss Bads, wag nyo ilagay sa pamagat kasi yun lang ang
tinitignan ng mga idol kasi tingin nila label. Dapat kay Badong nilagang dahon ng abukado para bumaba dugo. Ano po ba problema niyo? Dati na akong ganito. Shout out watching from Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Yan. Sa Santa Clara. Diyan maraming, pag mga papunta ng mga resort, marami resort diyan sa bandar yan. Hindi, daanan lang yan Santa Clara. Ang marami resort dun sa, ano ba ang nakakasakop sa Amana, Kat? Pandi, sa Pandi. Unpopular opinion, puro biyahe sa ibang bansa, PBBM. Baka siguro kapag gumamit siya ng soft drinks, hindi na Philippine soil. Nandiyan ka pala, Kap. New Speaker of the House, Paulo Duterte, paalam tamba. Double standard mga engot. Ibang incheck daw. Busy ko, Cupcake. JCC, salamat sa pagpasyal. Kahit sa video, nag-enjoy ako dito kasi sa Manila, wala ka na makita na ganyan. Yan. Anong klaseng gobyerno ngayon? Parang bata, babawi ng binigay ng dating Pangulo. Kailan ka uli balik Davao, Sir Buds? Kain uli durian. Hindi nga ako nakakain ng durian, hindi ko kaya eh. Daldal yan si Roque, walang source, pamak. Boss Buds, pa-shoutout sa po kay Dong Jed, salamat. Shoutout kay Dong Jed. Shoutout Boss Buds, watching from Bukawi. Sian Kyle, nasa ng Pangulo. Kabaliktaran si PRD, tunay na mahal ni Tatay Digong ang taong bayan, pati kultura ng mga tribo, mahal din niya. Maraming tribo sa Davao eh. Tsaka appreciate niya, no? Meron silang mga bahay doon sa park, Magsaysay Park. Kabaliktaran yan. First time ko dito, kinig lang Solid Duterte, Star Gemini. Baka gustong kamkamin ni PBBM ang mga lupang binigay. Hindi na naabuso ng mga pera. Yan. Hindi naman, mga, ewan ko kung ano nangyari dyan sa dar na yan. Boss Bad, sino nang-away sa'yo? Papuntahin mo sa akin para wala naman pong maaway. Normal lang po yan. Shoutout sa mga mahinang kokote, kain-kain din ng gulay. Demonyong gobyerno. Tinokis lang ng ina-ina ka, bibimaw ka, di ka kaka-soft drinks mo. Daisy Taglay, ma'am, baka sa Martes pa ako ulit makapag-LS doon sa Sunset. Magkano bayad sa'yo ni Ulyanin? Wala eh. Zero. Baka gusto mong kumolekta. Hati na lang tayo, Rico Blanco. Yan ang kako-concert mo, yan ang nahita mo. Kumusta naman ang ang pumatol sa'yo na bata? Walang originality sa pangalan. Boss Bad, sigurado magsasalita din si BP tungkol dyan sa WPS. Tsak mapapahiya mga tambalos-los at dilawan. Pahiya na nga sila kay Paulo Duterte. Diba? Totoo lang. Di naman na trabaho talaga yun. Alam nyo po, eto baliktad dito sa Pilipinas eh. Kung sino yung umaakto ng tama, siya pa yung napupulaan. Kasi po, sensitive yan eh. Very sensitive. Binobombit na nga tayo ng tubig, magdadaldal pa lahat. Wala lang pumapatol kay Rizal Ontiveros, dyan kay Laila de Lima, wala lang po. Alam po niyang mga incheck yan na wala naman silang bilang. No? Very sensitive issue po yan. Pero pag Vice President po yung nagsalita, iba na yan. May bilang po yan. Kaya dakdak sila Kiko Pangilinan, sila Rizal Ontiveros. Wala naman pong bilang sa China yan. Alam na po nila, nagpunta nga si Rizal Ontiveros sa Taiwan eh. Hindi niya naintindihan yun eh. Di ba? Bakit ka nagpunta ng Taiwan? Hindi mo ba alam yung One China policy? Hindi niya naintindihan yun. Kung ibang tao po,
Kaya lang kilala kasi si Rizon Tiveros, eh. Sabi ng mga China, "Wag natin patulan 'yan at walang bilang 'yan." Kaya po sila nakakapagsalita ng walang humpay kasi mga wala silang bilang. Pero ang dapat na ginagawa nila sa mga sensitive na issue na 'yan, ano yun po, hayaan niyo lang kasi gusto kong sagutin sila, eh. Alam niyo yun, nami-miss kong pagsagot sa kanila. Kung pare-pareho po kayo ng sinasabi, wala po tayong sasagutin. Ayos lang yan kahit babanatan nila ako, di tsaka ako sila ano yun, pagka nagdi-discuss po ko yan, i-block nyo na i-block. Pero ngayon, dapat pinababasa nyo sa akin. Para masagot naman natin. Alangan namang di natin sagutin. No more. Protect and support BBM. Okay, tamo? Ganda naman ang sinabi. Ayan nyo lang yan, mga BBM supporter. Gusto nilang suportahan pa rin, eh. Naniniwala ba kay BBM o kay Roque? Si Roque yata pinaniniwalaan nyo, eh. Yun yung problema nyo, eh. Kay Roque kayo naniniwala kaysa kay PBBM. Sabi ni PBBM, wala na yung kasunduan ng mga dating Pangulo. Boss Bans, pwede ba shoutout sa mahal kong asawa na si Marites? Alam niyo yung sinabi ng China na yon, marami kasing baka nabigla din sila, eh. Bakit nyo tinira? Baka ganun, eh, no? Nangatwiran na lang sila. Propaganda war yan, eh. Prop war yan ng China na. Kasi ganito, kasi hindi kayo sumunod, eh. Okay. Tignan lang natin yung sinabi nito ni Rico Blanco. Kinarman double dahil sa pera. ano ba nangyari sa Davao? Yung Cebu. Nag-prayer rally din sa Cebu, ah. Kinarma rin. Mga utak VM po. Sir Bads, shoutout from Bukidnon. Lagi ako nanonood sa vlog mo. Ibagsak ang mga korap. Yan. Wiktam. Boss Bads, panay biyahe na admin. Wala naman nangyari. Correct. Inayos lang yata ni BBM yung Marcos Wealth niya sa ibang bansa. Okay lang yung sagutin ni Boss Badong para maliwanagan. Sabi nila noon, gagawa ng kasino si PRRD sa Bora nung binigay sa mga Eitan lupa sa Bora. Natahimik sila. Now, binawi ng DAR sa rason na di daw agricultural ng lupa ang babawi mga ganid. Kahit po ba bato-bato yan, eh. Sa totoo lang, kanila nga yan, eh. Pinalayas na nga natin sila sa dalampasigan, eh. Nasa gitna na nga sila, eh. Bibencio. Yun lang. Natatakot ba kayo na, eto yung mga follower, natatakot ba kayo sa mga ibang sinasabi? Ayan nyo lang sila. Gusto nila dito, eh. Kasi dito nasasagot yung mga tanong nila. Karma dapat kinarma. Isa lang ang sinasabi nyo, ah. Ayos yan. Di nakikita nyo, para kayo nakikita nyo rin sila kung ano yung sinasabi nila. Hindi naman sila nagmumura, eh. Pag nagmumura lang, tinawag lang ako ng mga, pag walang sense, di ba? Ang daming pera ni Tambi dahil sa naka. Shoutout boss from Malabon, Danny Abella. Anong kinarma? Baka kayong kinarma. Tignan nyo, may nasasabi kayo, di ba? Yan yung pampasigla po yan ng kwentuhan, eh, yung mga may kontra. Kasi kung lahat tayo, galing mo ba dong? Tama ka ba dong? Ang pangit po basahin. Maganda yung mga ganyan para pati kayo, yung paninira nila walang wenta, puro ad hominem at below the belt. Talaga wala silang sense. Sir, kung naalala mo pa ako, nagpakilala. Ako po yung bumaba ng taxi sa Cebu. Rally na sinakyan mo rin. Kasi sabi mo, basa ka na.
Nag-taxi talaga ako basta makapunta lang doon. Dito na nagbalik ngayon sa Singapore. Ah, ikaw ba yun? Yung basang-basa na ako? Nakabalik pa ako nun. Umuwi na ako, di ba, basa ako? Nakabalik pa ako nun, Brandon. Nakabalik pa ako. Ayun. Jennifer, wala namang baha sa amin dito sa Barangay Bato, Toril. Boss Baz, tanong lang, saan ka pupunta o magtatago kung magkagera? May karatig bansa kayang tatanggap sa atin gaya ng Ukraine? Wala. Kaaway. Magagalit sa atin yung mga Southeast Asian nation kasi ang yayaman nila eh. Di ba, mayayaman sila eh. Tapos magkakagera dito. Wapa kay magtanong ka na, huwag ka umiyak. Good PM Boss Badong and all DDS. Yan. Idol noon ka noon pero ngayon iba ka na. Balasubas ka na ngayon. Sayan. Super Sayan na raw ako. Maraming salamat sa iyo, Gilbert Eugenio. Kung hindi mo na ako idol, punta ka na sa iba. Okay lang yan, Gilbert. Nakikichat po ba dito si Attorney Claire Castro? Hehehe. Hindi po. Wala pong sikat na nag-chat dito. Hindi po ako sikat. Shoutout po from Chicago. Kinarma si Bongbong, ngiwi ng ngiwi. Basang-basa sa ulan. Basang-basa ako sa ulan. Wapke, isang ulit ka pa, wara ka na. Huwag po bastusin may-ari ng channel. Pag kontra po dito, sisipain nyo ba? Hindi po. Magtanong ka lang. Huwag mo ka lang bastos. Siyempre, pag binastos mo na ako, yan, sipain ka na. Boss Baz, kung bawi ni BBM sinabi niya sa China at makipag-usap na lang, weak pa rin ba siya? Alam niyo po, wala po sa akin yung problema na yan eh. Ang perception po ng tao yan, hindi po ako magpapasya kung siya weak o hindi. Nasa sa inyo po yan. Inestapa ka ba, binalasubas na hindi ka pa nga nagpapakape. Di ba? Nakokontra nyo sila. Tanong Boss Baz, pag nagkagera, tuloy mo pa rin ang vlogs mo? Malamang. Alam mo sis, Coco Melon, yung sinasabi mo nakasunduan sa part yan ni Trililing, yan ang napapala mo sa mali mong pinawalan. Naniniwala ka ba kay Roque? Sino ba nagtanong nun? Kung naniniwala ka kay Roque kaysa sa Pangulo mo, ano magagawa natin? Tukay na si Sir Bads, congrats. Yan. Boss Baz, idol po ba ni BBM si FBR? Kasi ginagaya niya pamamalakad ni Tabako, puro biyahe. Baka. Hindi, idol niya, tatay niya. O sabi, wag daw ako sisipain. Ang sinabi ko, wag ka lang magbabastos. Pero ako magsisipa sa'yo kung wala ka naman sinasabi, nangungulit ka lang. Kilala na kita eh. May ganyan na rito, sinipa ko eh. Nangungulit lang. Kaya ako po magpapasya. Kung sisipain ka, kung wala ka naman sense, sayang at nababasa pa kita kaysa sa iba. Punta na kayo sa Yokohama versus Tokyo. Shoutout Boss Badong from Israel. Yan. Panoorin mo kasi ang kasaysayan para hindi kayo magmukhang tanga. Sikat ka na Boss Buds. Pinag-usapan ka na ibang vlogger. Huwag na natin banggitin. Baka sumikat pa. Pinag-usapan na maliliit na vlog. Wala namang pumigera, wala namang pong Pilipino na gusto talaga magkagera, no? Sa totoo lang po, amin-amin po tayo. Wala pong Pilipino ngayon na gusto magkagera. Yan, yung mga troll lalo na yung pinapasikat at lalong minamahal ng taong bayan mga Duterte. Mabuhay ka Boss Buds. Parang Duterte lang yan. Habang sinisiraan nila ako, lalo lang akong sisikat, di ba? Kaya papasukin nyo lang. Huwag kayo sipa na sipa. Gusto nyo ba purihan na lang tayo ng purihan dito? Pangit naman. Gusto ko yung may mga sinasagot. Sabi ni Rico Blanco, kinarma Davao. Di nakarma din batang asawa niya. Taga Davao yung asawa. Si ano ba? Si Maris Racal ba? Taga Davao?
Ask ko lang, ba't parang tahimik ang ibang Southeast Asian neighbors na natin regarding? Hindi po sila tahimik. Actually, ayaw nilang umano sa atin. Ayaw nila tayong kampihan. Parang gusto ng Southeast Asia, mga nations, kung gusto mong makipagtigasan sa China, kayanin mo. Kami nga, kinakaya naman namin China. Kinakaya naman nila yung China kasi. Tayo lang yung nag-inarte. Ask ko lang, bet parang tahimik. Yun nga kasi, bakit naman nila tayo suportahan? Sila din naman. Binobombit sila ng yung tayo, halimbawa yung Vietnam, binobombit din sila ng China. Binobombit din nila yung China. Ganun po talaga. Sa usapin po ng teritoryo, hindi ka pwedeng humingi lang ng humingi ng tulong. Nagmumukhang hindi mo kayang magkaroon dapat ng teritoryo. Roger Evans II, hindi nila tayo, baka busit nga sa atin yung mga yan eh. Tsaka nagsalita na po yung mga ASEAN. Ang sinasabi nila, mali ang ginagawa nyo. Ayaw nila yan, yung pakikialam ng iba. Tayo lang po ang kakaiba sa ASEAN. Tayo lang po. Gusto nila yumaman eh. Mayayaman po silang bansa eh. Tayo, iba gusto natin eh. Gusto nung pamahalaan ngayon na masira yung mga Duterte to the expense ng bansa natin. Bakit gusto nilang sirain yung mga Duterte? Para manatili sa power. Walang gera, maniwala kayo kay Lord. Shoutout Boss Buzz, watching from UAE. Marlon, yan. Kadog Show, yan. Sana ba? I love you, Boss Buzz, yan. Thank you, love you too. Kapag BBM tinatawag, mahal na Pangulong Marcos. Kapag Duterte lang. Ay, kawawa ka naman, putang. Ako pa, sasabihin mo ng ganyan. Parang tanga, oh. Inaapi ko si Pangulong Duterte. Alam nyo, si Tatay Digong Duterte po kami. Hindi nyo ako masisiraan na ganyan. Kapag si Pangulong Marcos, mahal na Pangulong Marcos. Hindi mo nyo na alam yung logic nun. Ha? Para hindi tayo masiraan na walang kakwenta-kwenta. Ibig nyo sabihin, utot mo. Ako pa, anuin mo na, sabihin mo na naman, hindi talaga ako Duterte. Wala na, hindi na benta yan. Lumang tugtugin na yan. Pag si Duterte lang tawag. Pag si Marcos, mahal na ba Pangulo? Kala mo naman. Yung music na River Maya, panahon ni Tatay Digong maganda ugnayan sa China. Correct. At yan, maalala yan ng tao. Walang kwenta yung mga ganyang mga pananaw, paano nyo. Banatan natin ito si Badong. Di banat yan. Walang katotoran yan. Hindi basto si Badong, magalang pa rin kahit nagagalit. May plano ba kayo kung saan? Saan may plano ba kayo saan? Sa buhay ko, magpapatuloy po ako na maging vlogger. Napaka-broad nung tanong eh. Kung ako po tinatanong nyo, may plano ba kayo kung anong dapat gawin? Opo, may plano po ako itaguyod ang aking mga pamilya sa pamamagitan ng pagbablog. Baz, may bagong PM Singapore. Talaga? Sir, paano po ninyo paliwanag sa sinabi ng dating Pangulo na gawin na lang tayong probinsya ng China? Joke yun. Kasi Rappler nga sinabi joke yun. Tagal na pong alam ng lahat yan na joke yun. Pati nga Rappler, alam nilang joke yun. Yan si Taglay, fake na loyalista. Hi Sir Bads, good PM Badong, watching from Bahrain. Yan. Yung mga pag sinabi mo po Duterte, Marcos,
Mahal na Pangulong Duterte, mahal na Pangulong Marcos. Alam niyo po yun, wala pong ano yun, hindi po paggalang po yan. Dapat marunong kayo mag-joke. Boss Bas, bakit nga po pinasara ng admin ng PNR? Tanong niyo po sa kanila. Saan-saan po lock ng EDCA dyan sa atin? Naku po, andali po i-search na lang yan. Kasi isa-search ko lang din yan kung sasagutin ko, i-google nyo na lang po. No? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, hanggang mamaya pong gabi uli. Kita-kita tayo dito lang sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan. Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much po sa inyong lahat.